Hello, magandang gabi po mga minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon, mga kamanggagawa sa ubasan ng Lord. Subayin niyo po ang biyaya ng ating Panginoon sa gabing ito. Makipagbukas po tayo dito sa aklat ng Exodus chapter 14. Simulan na po natin para makadami po tayo. Exodus 14, dahil panahon na po ng, may balita ang Pag-asa Weather Bureau na magkakaroon po ng bagyo atang darating, sabi nila po. Pero sabi ng Lord, ang kalamidad na yan pwede nating utusan, pwede nating rebukein yan. Sabi ni Lord, yan po ang ating tatalakayin sa gabing ito para itong mga kapatid nating mga baguhan, yung mga bata pa, makita po nila, malaman nila yung kapangyarihan ng faith at kung paano tayo magpapalipat ng bundok. Sabi ng Lord, pagpapalipat ng bundok, pagkukumand sa bundok, alam nyo, ang sinabi, alam nating lahat yan na yan ibig sabihin yung iba-ibang pagsubok, pwede nating i-command. Sinabi rin ng Lord sa kanyang salita sa Isaiah, concerning the works of my hands, command you me. Sabi ng Lord. Ang ganda po na sinabi ng Panginoon doon. Lahat daw ng nilikha ng kanyang kamay, pwede raw natin siyang i-command. Anong i-command? Ibig sabihin, pwede natin ipag-pray. Panalangin natin sa Kanya, hilingin natin na palayasin niya, alisin niya. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Pwede nating gawin po yon. At pagkatapos, i-command natin. In Jesus' mighty name, susunod po yan. Yan ang ating tatalakayin sa gabing ito para malaking bagay po ito para magamit natin yung kapangyarihan na nasa atin. Okay, basahin po natin ang Exodus chapter 14. Ito ang ating teksto sa gabing ito. Nang si Moses ay iniligtas ng Lord at ang Israel, inilabas sila sa Egypt, niligtas sila ng Lord sa pagkaalipin, dito sa Exodus 14, paglabas po nila, hinabol uli sila ni Paraon, itong hari ng Egypt. Naalala niya, wala silang mag-iigib ng tubig, wala silang magbubunggal ng lupa. Kaya siya po ay inutusan ng kanyang mga sundalo na habulin si Moses at ang Israel na nung oras na ini tumatakas. Kaya habang hinahabol sila, mga kapatid, nakita ng mga Israelita, ang bayan ng Diyos, nakita nila ang mga humahabol na Egyptians, rumaragasa ang kanilang mga kabayo, karwahe, talagang umaalikabok po talaga, talagang mga mandirigma. At alam nilang lahat, iniisip nila na lahat sila ipapatayin. Kaya takot na takot ang bayang Israel. Umiiyak sila sa Panginoon, tumatawag sila, umiiyak sila sa Lord, at tumatawag din sila kay Moises. Ito na po, babasahin ko na itong mula dito sa chess. Book of Exodus, chapter 14, para ma-shortcut natin ito, magmula na po tayo dito sa chess. Basahin po natin, beginning verse 10. Sabi rito, ng salita ng Diyos, and when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. Nakita nila yung mga Egyptian talagang papunta na sa kanila. At nangatakot po ang mga Israelita. Takot na takot ang Israel. Sabi nito, they were sore afraid. Sabi nito, and the children of Israel cried out unto the Lord. Umiyak sila sa Panginoon. Tumatawag sila sa Lord, umiiyak. Yun lang ang alam nila. Para bang mga bata na pag may problema, umiiyak na lang po. Wala siyang, hindi alam ang gagawin, kumbaga, no? Hindi alam ang gagawin. Maraming Kristiyano po ngayon ng ganyan. Maraming Kristiyano ngayon, iyakin pag may problema, hindi alam ang gagawin. Natataranta, hindi alam ang gagawin. Pero sa gabing ito,
malalaman po natin ang ating gagawin pag dumating ang sitwasyon katulad nito. Okay. Verse 11. Verse 11. And they, sabi dito, and Israel cried out unto the Lord. Verse 11. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away in this wilderness? Wherefore thou hast dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone? Sabi nila, that we may serve the Egyptians. For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Verse 13. And Moses said unto the people, fear you not. Sabi na ni Moses, habang umiyak ang mga Israelita at galit na galit kay Moses, bakit mo kami nilabas sa Egypt para lang mamatay dito sa ilang, dito sa disyerto? Sabi niya, nagre-reklamo na sila kay Moses. Pero si Moses, sumagot sa kanila. Sabi ni Moses, dito makikita mo si Moses, nangibabaw pa rin yung kanyang faith. Sinalita niya yung kanyang word of faith. At sinalita niya. Sabi ni Moses dito, and Moses said unto the people, fear you not. Sabi ni Moses. Amen. Stand still, pumanatag kayo, and see the salvation of the Lord, which He will show you today. For the Egyptians, whom you have seen today, you shall see them again, no more forever. Sabi ni Moses. Sabi niya, huwag kayong matakot, sabi ni Moses. Titingnan mo dito, si Moses may faith pa Meron panatag pa si Moses dito Alam niya pa yung dapat niyang sabihin Huwag kayong matakot, pumanatag lang kayo. At tingnan nyo ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon sa atin. Sapagkat ang mga Egyptians na ito, sabi niya, na humahabol sa atin, hindi nyo na sila muling makikita kailan paman. Sabi na ni Moses, nag-prophesy siya. Nag-prophesy siya, sabi niya, huwag kayong matakot, itong mga Egyptian na ito, hindi nyo na makikitang muli. May faith yun. May faith si Moses doon. Tignan tuloy po natin sa susunod na verse. Okay, 14. The Lord shall fight for you. Sabi ni Moses, the Lord shall fight for you. Ang Panginoon ang makikidigma para sa inyo. Amen. Eksakto po ito. Tama yung sinabi ni Moses. The battle, sabi ng Panginoon, the battle is not yours. It's mine. Sabi ng Lord kay Jehoshaphat. Alam po natin lahat yun. Sabi ni Moses, the Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. At kayo'y papayapa. And the Lord said unto Moses, pagkatapos sabihin ni Moses yon, mga kapatid, nadala na siya ng Israel. Kasi lahat ng Israelita umiiyak Umiiyak sa Panginoon, umiiyak kay Moses, hanggang si Moses, kahit may faith, yung konting pananampalataya niya, parang humina. Umiyak na rin siya sa Lord. Lord, anong gagawin ko? Nandito na ang mga Egyptians, papatayin na kami. Mga kapatid, umiyak din po si Moses sa Panginoon. Kaya ang Panginoon, tinuruan siya rito. At parang nirebuke, at tinuruan. Anong sabi ng Panginoon kay Moses? 14, anong verse na ba yun? Okay. Thank you, Jesus. Egyptians. And they, chapter 14, ito na po. Okay, verse 15. Verse 15. Nang umiyak na rin si Moses at nadala na ng pag-iyak ng Israel,
Hindi na rin niya alam ang gagawin. Umiiyak na rin siya sa Lord. Tumatawag, sumisigaw, umiiyak sa Lord. Sabi ng Panginoon kay Moses, nagsalita ang Panginoon. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me, Moses? Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Sabi ng Panginoon kay Moses. Magsalita ka, huwag kang iiyak. Yun ang mensahe rito ng Lord. Kaya mga kapatid, ang sabi rito, verse 16, But lift thou up thy rod, and stretch it, sabi niya, and stretch out your hand over the sea, and divide it. Sabi ng Panginoon kay Moses, iunat mo ang iyong kamay, sabi niya, doon sa dagat, at hatiin mo ang dagat, sabi ng Panginoon kay Moises. Sinong inuutosan ng Panginoon? Mga kapatid, si Moses. Sa gabing ito, malalaman po ninyo ang inyong kapangyarihan. Malalaman nyo yung authority nyo, mga kapatid. Napakahalaga nito. Lalo na po sa mga lingkod ng Diyos, tulad natin. Alam niyo mga kapatid, importante ng lingkod ng Diyos, alam niya ang authority niya bilang man of God, bilang servant of God, meron kayong authority. Meron tayong kapangyarihang tinanggap sa Lord. Si-share ko mamaya po yan, no? Pag nalaman yung buo ito, mga kapatid, papanatag ka. Kahit anong dalin sa church, anong daling may sakit o anumang kapansanan, hindi ka matitinag, hindi ka matatakot. Alam mo ang gagawin mo. Dahil alam mo ang authority mo. Okay, tuloy ko po. Sabi ng Panginoon, sabi ni Moses, sabi ng Panginoon kay Moses, iunat mo ang iyong tungkod doon sa dagat, iunat mo ang iyong kamay papunta sa dagat, at hatiin mo ang dagat, Moses. Dito makikita natin mga kapatid ang grabing authority na binigay ng Diyos sa mga lingkod niya, no? Hatiin mo ang dagat, Moises. Tandaan po natin, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang power na yan. Nasa inyo ang Holy Ghost, nasa atin ang Holy Spirit at Holy Ghost. Anong ibig sabihin nun? Nasa atin ang power. Acts chapter 1 verse 8, anong sabi ni Jesus Christ? And you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses. Sabi niya, mula Jerusalem, Samaria, Judea, hanggang sa dulo ng mundo, kayo'y magiging mga saksi ko, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin, meron tayong authority. Kung naniniwala kayo na tinanggap nyo na ang Holy Spirit at nasa iyo na, may authority ka. Minsan hindi natin napapakilos yung power kapag hindi natin alam ang kaalamang ito. Pero pag nalaman ng buo ang mystery ito, mga kapatid, makikita nyo mga kapatid, kikilos ang Panginoon sa ministry mo. Makikita nyo ang kalwalatian ng Diyos, yung power niya. Makikita nyo yung miracle, signs and wonders. Ganun lang po kumikilos ang Lord. Basta una sa lahat, paniwalaan natin yung salita niya. Paniwalaan natin at pagkatapos, gamitin natin yung authority. Gamitin po natin yun. Sundin natin ang sinabi ni Jesus. Kaya, anong nangyari? Tuloy ko po, no? Divide the sea. Sabi ng Lord kay Moises. Grabe itong command ng Lord kay Moises. Ituro mo ng tungkod mo ang dagat at ang kamay mo. Ituro mo sa dagat at hatiin mo ang dagat, Moises. And the children of Israel shall go on, sabi niya, on dry ground, through the midst of the sea. At ang bayang Israel, sabi ng Panginoon, lalakad sila doon sa dagat na parang tuyong lupa. Ibig sabihin,
hahatiin talaga ng Diyos yung dagat. Sa pamamagitan po ng pag-command ni Moses sa dagat at kanyang pagsasalita, pagkukumand sa dagat. Kasi ang Lord, tandaan niyo po, ang Lord na kay Moises. Maliwanag po yan. Naalala niyo nung tawagin ng Lord si Moses? Dito, in-educate ng Lord si Moses Pinaalala ng Lord kay Moises yung sinabi niya nung una nang tumatanggi siya na maging leader ng Israel. Sabi ni Moses, Lord, iba na lang ang suguin mo. Hindi ako fit diyan sa trabahong yan. Ako po'y utal, sabi niya. Hindi po ako magaling magsalita, ako'y utal. Magsugo ka na lang ng iba, yung magaling magsalita. Sabi ng Panginoon kay Moses, anong sabi ng Panginoon kay Moses? Huwag mong sabihin ikay utal, sabi ng Lord. Huwag mong sabihin utal ka. Sino bang gumawa ng bulag, ng pipi, ng bingi, ng lumpo? Hindi ba ako ang Panginoon? Sabi ng Lord. Sino bang gumawa ng lahat ng may kapansanan? Hindi ba ako? Sabi ng Lord. Ibig sabihin ng Panginoon, wag mong sabihing utal ka. Kaya kong ayusin ang pananalita mo. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Sa Kanya, walang imposible. Amen. Walang imposible sa Diyos. Lord, iba na lang talaga kasi utal ako at mahihain ako. Si Moses talagang nagre-reklamo pa rin. Ayaw niyang maging governor ng Egypt, ng Israel. Sabi niya, iba na lang, Lord. Marami namang magagaling magsalita riyan, mga orador. Simpleng tao si Moses at alam niyo na maamo, mabait, hindi ma-pride. Alam ng Lord yun kaya nga tinatawag siya dahil alam ng Lord, si Moses, hindi niya angkinin yung glory. Ikaw ang pinili ko, Moses Gusto nang magalit ng Panginoon Gusto nang magalit, pero nagtimpi ang Diyos at ang sabi niya, sige, meron kang panganay na kapatid na lalaki, si Aaron, sabi niya, tawagin mo siya ang gagawin kong speaker mo, sabi ng Panginoon. Ang gagawin mo, sasalitain mo kay Aaron kung ano ang gusto mong mensahe sa Israel at si Aaron ang sisigaw at ire-relay niya sa Israel yung mensahe. Sabi ng Lord, kumbaga ikaw ang parang magiging Diyos ni Aaron, siya ang propeta mo. Yung salita mo at mensahe mo, ipadaan mo kay Aaron. Yun, kaya nga si Moses, doon siya pumayag. Kaya tinawag din ng Lord si Aaron at ginawa siyang high priest o punong saserdote. Kaya nagtandem sila sa ministry. Napakaganda. Kaya mga kapatid, ito ang mensahe ng Lord. Bilang mga Kristiyano, tayo pong mga tinawag ng Lord, meron tayong authority. Ang sabi ng Panginoon kay Moises, Moises, nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa iyo? Nang ikaw ay tumatanggi, Lord, magsusugo ka na lang ng iba. Huwag na ako. Utal ako. Anong sabi ng Panginoong Diyos? Yun nga, no? Ako ang gumawa, Moses, ng lahat ng may kapansanan, sabi niya. Sa akin, walang imposible. Diba, mga kapatid? Kaya, sabi ni Moses, hindi talaga ako matatas magsalita. O sige, sabi ng Lord, may pinaalala ang Lord. Huwag kang mag-alala, Moses. Ako'y sa iyo, sabi ng Lord. Mababasa niyo sa Exodus, ako'y sa iyo. Ako'y sa iyong bibig. Ako'y sa iyong dila, sabi ng Panginoon kay Moises. Sabi ng Lord, tutulungan kita. Ako'y sa iyo. Alam niyo mga kapatid, kung maunawaan natin yung sinabi ng Lord, napaka-powerful po nun. Ako'y sa iyong bibig. Ako'y sa iyong dila, sabi ng Lord. Imagine niyo mga kapatid, kung ang Diyos ay nasa iyong dila at nasa iyong bibig, ano yung salita mo? Hindi ba power? Lahat ng sasabihin mo talagang mangyayari. Basta wala kang alinlangan. Pag alam mo ang authority mo. Pag alam mo na ang Lord nasa dila mo, naku mga kapatid, mag-ingat ka. Kaya nga sabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa inyong pananalita.
Kasi baka makasumpa ka, huwag kayong manunumpa. Baka mapahamak sila. Dahil may Holy Spirit ka. Lahat ng sinasalita mo sa iyong kapwa, nangyayari yan. Kaya hindi dapat ang Kristiyano, sinusumpa niya ang kanyang kapwa. No? Kahit inuusig ka, huwag mong susumpahin. Kasi talagang may masamang mangyayari sa kanila. Totoo po yan. Dahil ang Diyos, nasa iyo. Ang Holy Spirit, ang tanggapin natin si Jesus Christ, pumasok na sa atin ang Holy Ghost, ang Holy Spirit. Yan ang katotohanan. Kaya mga kapatid, may power po ang ating mga salita. Kaya nga sabi ni Jesus, pag tinanggap niyo ang Holy Spirit, you shall receive power, sabi ni Lord. Kaya mga kapatid, kanina habang kami nagsa-service, worship, at alam niyo na, gawain ng Lord sa service, mensahe po namin yung gamitin natin yung authority. Huwag tayong matakot sa sinasabi ng signal number 5. Wala yan. Huwag yan ang paniwalaan nyo. Ang paniwalaan nyo ang Panginoon. Ang salita niya na nagsasabi, walang imposible sa Panginoon. Nasa atin ang authority. Rebuke natin ang bagyong yan. Ihinto yan. Habang yan po ang message, biglang dumating yung bagyo, yung napakalakas na ulan at hangin. Kinalampag talaga yung bubong ng simbahan. Talagang, kala mo, may signal na, Brother Val, no? Napakalakas. Alam nyo, nirebuke po namin. Sabi ko, rebuke natin. Sa pangalan ni Jesus, bagyo, pumayapa ka, lumayas ka sa aming bansa. Lumayas ka ngayon din, bagyo. In Jesus' mighty name. Alam nyo mga kapatid, yung malakas ng buhos ng ulan, hangin na binabayo yung bubong ng simbahan, kanina lang po, biglang huminto, parang nagdahilan lang, kahit isang patak na ulan, wala. Umuwi mga kapatid, wala pong ulan. Kaya siguro sabi ko, ang Lord, tinuruan niya yung mga anak niya, na gamitin na natin yung ating pananampalataya, yung ating kapangyarihan. Sabi ng Lord, nasa inyo ang Holy Spirit. Nasa inyo ang kapangyarihan. Tandaan niyo po, si Jesus Christ, nagbigay ng type and shadow kay Esther. I-share ko si Esther para malaman nyo na binigay ng Lord sa atin ang kanyang authority. Si Esther po, na pamangkin ni Mordecai, kilala natin siya, dahil nga sa hindi sumunod sa hari na si King Ahasuerus, itong kanyang reyna, si Queen Vashti, nagdaos ng piging itong hari para pasayahin ang kanyang mga princess, mga servants, mga leaders sa buong nasasakupan niya. Mga kapatid, gusto niyang mapasaya sila, nagdaos siya ng piging. At sa piging na yon, inutusan niya yung kanyang Chamberlain, sabi niya, tawagin niyo si Queen Vashti, ang aking reyna, at sabihin niyo na isuot niya ang kanyang royal apparel as queen. Gusto ko siyang ipagmalaki sa aking mga nasasakupan para makita nila ang beauty o ganda ng reyna. Gusto niya ipagmalaki ang kanyang reyna. Napakaganda ni Queen Vashti. Ngayon, itong si Vashti, ang babae ito naman, isang matigas ang ulo. Nagdaos din siya ng kanyang piging sa kanyang mga amiga, mga kaibigan. Nagparty rin siya. Sige, habang nagpa-party ang hari, mag-party rin tayo rito. Nagiinuman din sila. Nang ipatawag siya ng hari sa kanyang mga chamberlain, nagalit si Vashti. Sabi niya, hindi ako pupunta. Sabihin mo sa hari, meron din akong party, meron din akong mga bisita, hindi ko sila pwedeng iwanan. Naku mga kapatid, binalita yan ng mga inutusan ng hari, naririnig ng mga princess, yung mga nanunungkulan, mga leader ng kaharian, mga governors, mga mayors, alam niyo na, mga princess, nakita nila ang katigasan ng ulo ng reyna. Mahal na hari, hindi po maganda yan.
sabi ng mga advisor niya. Nakita ng inyong mga nasasakupan, ng inyong mga leaders, na hindi kayo nire-respeto ng reyna. Kailangan disiplinahin nyo yan. Sabi niya, tanggalin nyo siya sa pagkareyna. Na pinayuan yung hari. Tanggalin nyo siya. Gawin na lang nyo siyang kabit nyo o concubine. Isa sa mga babae nyo. At humirang ka ng ibang reyna. Magpadaos ka ng isang beauty pageant, competition sa kagandahan, at yung mananalo sa competition, yun ang ipalit mo kay Vashti bilang reyna. Sa ganon, makikita ng lahat ng mga leader mo na ikaw ay malakas na hari. Hindi ka pwedeng sakupin ng isang babae. Sabi niya, no? Bawal ka sa Israel, sa mga hari yun. Lilitaw siyang mahina. At sinunod ng hari yan. O sige, ginawa na lang niyang babae niya si Vashti. Isa sa mga concubines niya. At nagdaw sila ng beauty pageant, no? Para may kapalit ang reyna. At doon po nanalo ang isang Israel, ang isang Hudyo pala na si Esther, na pamangkin ni Mordecai. Sila yung mga Hudyo. Ngayon mga kapatid, nang manalo sila, sinekreto ni Mordecai yung kanilang identity. Hindi siya, huwag kang magpakilala na ikaw ay isang Hudyo, sabi ni Mordecai. Sinekreto niya pa siguro para hindi siya pag-initan, no? Dahil maraming galit sa mga Hudyo, kinaiinggitan, huwag mong sabihin na ikaw ay isang Hudyo. Madaling salita, isang araw, may kumalaban sa mga Hudyo, si Haman. Pinaratangan niya ng masama sa hari, kaya sabi niya, kailangan mahal na hari, lahat ng Hudyo ipapatay natin. Pahintulutan mo akong gumawa ng batas na lahat ng Hudyo patayin sa iyong nasasakupan, at inapruban ng hari yun. Siniraan sila sa hari at pinirmahan ng hari, sinelyuhan ng hari yung decree, yung batas. Kaya dineklara na yun. O sa ganitong petsa, maghanda ang buong kaharian. Lahat ng Hudyo sa buong kaharian kailangan patayin. Ubusin. Talagang walang ititira. Imasaker lahat. Nagka-problema ngayon si Mordecai, ang pinaka-elder o pinaka-leader ng mga Israelita. At nung magka-problema silang ganyan, wala, napirmahan na ng hari. Talagang mamamatay na sila. Talagang papatay na sila. Excuse me. Ang ginawa ni Mordecai, kinausap niya si Queen Esther. Sabi niya kay Queen Esther, sabi niya sa kanyang pamangkin, kasi si Queen Esther, alaga ni Mordecai mula sa pagkasanggol. Dahil pagsilang ni Queen Esther, namatay ang kanyang ina, na kapatid ni Mordecai. Kaya yung kanyang tiyuhin, ang kumupkop sa sanggol, at tinuring niyang tunay na anak. Kaya pinayuhan niya si Queen Esther. Queen Esther, kailangan ng Israel, ay kailangan ng mga Hudyo ang iyong tulong. Bilang reyna, sabi niya, makiusap ka sa hari na baligtarin ang dekree. Iligtas mo ang iyong mga kalahi na Hudyo. Pumunta ka sa chamber ng hari, makiusap ka, dahil malapit na ang petsa na lahat ng Hudyo papatayin. Mga kapatid, more or less, baka isang linggo na lang. Sabi ni Queen Esther, natatakot ako, Ama, sabi niya, kasi alam niyo na may batas ang kaharian ni King Ahasuerus. May batas na ang sino mang pumasok sa kanyang court, no? Yung court pa lang ng kanyang chamber, yung pinaka-kwarto niya, pinaka-tulugan niya. May court yan na, mga kapatid, pumasok ka lang doon sa court, tumungtong lang ang paa mo ron, ang batas ng hari, kamatayan ng hatol. Kahit sino pa, kahit kapatid pa ng hari, walang higit sa batas.
ang hatol kamatayan. Alam ng lahat yon, kaya nga takot ang lahat na lumapit doon sa court ng hari. Bilang pag-iingat sa hari, sa buhay ng hari. At may mga, alam nyo, may mga elite soldiers doon. May mga, kumbaga sa panahon natin ngayon, mga presidential guards ng presidente. Nagbabantay din para sa kaligtasan ng hari. Sabi ni Queen Esther, delikado, ama, sabi niya, baka siguradong ipapapatay nila ako. Alam nila, walang makapagliligtas pag may nakakita. Kahit ang hari, hindi siya kayang iligtas. Batas po yun. Sabi ni Mordecai, dahil wala na talagang solusyon, talastasin mo, sabi niya, dapat mong malaman, Esther, na kapag pinatay ang kalahi mo, mamamatay ka rin. Dahil isa ka ring Hudyo. O kaya, ang Diyos ang magpaparusa sa iyo. Dahil hindi mo ginampanan ang iyong obligasyon o katungkulan na iligtas ang Hudyo, ang mga Hudyo, kahit meron kang posisyon sa palasyo. Isa kang reyna, asawa ka ng hari. Kapag wala kang ginawa, mananagot ka sa Panginoon. Kaya naisip ni Esther, sabi ni Mordecai, malay mo, baka kung bakit nilagay ka ng Diyos sa posisyong yan bilang reyna, malay mo, ito ang layunin ng Lord. Para pagdating ng pagsubok na ito sa iyong mga kalahi na Hudyo, gagamitin ka niya para iligtas sila. Doon namulat si Esther. Oo nga, sabi niya, naintindihan ko, ama, sige, gagawin ko. Tama kayo. Ngayon, sabi niya, sabihin mo sa lahat ng mga kalahi natin, mag-ayunong lahat, mag-fasting para sa akin. At ako, pupunta ako sa court. Kahit may batas na papatayin ang pupunta ron, pupunta ako sa hari, ako'y makikiusap para sa kaligtasan ng ating lahi. Kung ako'y mamamatay, sabi niya, ako'y mamamatay. Mamamatay din, sabi niya. Kung ako'y maliligtas, naililigtas ko ang mga Hudyo. Mabuti. Pero handa ako, sabi niya, kahit mamatay, handa akong gawin, sabi niya, ang kalooban ni Yahweh. Alam niyo mga kapatid, dito na po, kumilos ang Panginoon. Eksakto yung mga gwardya, walang nakabantay na gwardya sa court, no? Siguro may nag-CR, siguro may lumabas, kumain, nagmerienda. Eksakto naman ng hari, lumabas sa kanyang kwarto at pumunta doon sa terrace niya, doon sa veranda, nagpapahangin, nakatingin sa harap ng court. Siguro tinitingnan yung magagandang bulaklak doon, mga halaman, garden. Siguro nagre-relax. Maya-maya nakita niya si Queen Esther, nakasuot ng kanyang royal apparel bilang reyna, nakasuot ang kanyang koronang ginto bilang reyna. Nakita ng hari itong minamahal niyang si Esther, kasi mahal na mahal ng hari si Queen Esther. Mga kapatid, nung makita niya si Esther, nataranta yung hari, biglang tumalo ng hari, pumasok sa kanyang chamber, sa kwarto niya, kinuha yung kanyang scepter. Alam mo yung tungkod ng hari na simbolo ng kanyang pagiging king, no? Yung authority. Yun ang symbol ng authority. Mga kapatid, kinuha niya yun. At tumakbo palapit kay Queen Esther at pinahawak niya kay Esther ang kanyang authority. Binigay niya kay Esther yung authority para wala nang mag-akusa sa kanya. Hindi na siya maipapatay. Dahil mahal na mahal ng hari si Queen Esther. Ang ganda ng story, no? Maraming maraming pastors, no? Mga matatalinong tao na nagsasabi, dapat daw ang Book of Esther hindi na sinama sa Bible. Kasi raw ang Book of Esther, walang binanggit na God, Diyos o Panginoon. Kasaysayan lang daw ni Esther. Hindi nila naintindihan ang mystery, hindi nila nakita ang message ng Lord, ang mystery na nakapaloob dito. Hindi nila alam na si Queen Esther at ang Haring Ahasuerus ay type and shadows ni Jesus Christ at ng kanyang reyna, ang kanyang bride, ang kanyang church. Si Queen Esther ay simbolo ng church. Type siya ng church.
At si King Ahasuero, siya ang type ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba ang Panginoon binigay ang kanyang buhay at para tubusin tayo, tayong mamamatay na dahil sa kasalanan? Hindi ba ang Lord nagkatawang-tawang Lord para tubusin tayo sa kasalanan natin? Bakit? Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ganon din si Esther. Mahal na mahal siya ni King Ahasuerus, kaya tumakbo siya, binigay yung kanyang authority. Nasa church ba ang authority ni Christ ngayon? Yes! Anong sabi ni Kristo? Anumang talian nyo sa lupa, tatalian ko sa langit. Sabi ni Jesus. Anumang kalagan nyo sa lupa, kakalagan ko sa langit. Sabi niya, receive ye the Holy Ghost. Tanggapin nyo ang Holy Ghost. Sabi ni Jesus. Ano ang Holy Ghost? Hindi ba ang authority? Hindi ba yun ang power ng Kristiyano? Yun ang kapangyarihan natin? Hindi ba yun ang kapangyarihan ni Jesus Christ, ang Holy Ghost? Pero nung sabi niya, bago siya umakyat sa langit, pinulong niya mga halagad, ang sabi niya, tanggapin niyo ang Holy Ghost. Maliwanag po yung sinabi ni Jesus. Iniwan ni Jesus sa atin ang authority bilang mga representative po niya, mga lingkod niya sa lupang ito. Kasi siya, aakyat na sa langit. John 14 verse 12, verily, I say unto you, sinasabi ko sa inyo, sino mang sumasampalataya sa akin, lahat ng ginawa ko ay magagawa rin niya. At higit pa sa mga ginawa ko ay magagawa rin niya sapagat ako'y pupunta na sa Ama. Maliwanag po ang sinabi ni Jesus. Iniwan niya sa atin ang authority yon. Kaya nga ang church may power. Ang church, kung alam lang natin ang kaalamang ito, malalaman may kapangyarihan po tayo. Salitain natin, anumang ibigin nyo. Di ba sinabi ni Jesus yon? Kaya nga alam din ni Moses. Dahil pinaalala ng Panginoon sa kanya. Anong sabi ng Panginoon kay Moses? Moses, bakit ka umiiyak na parang bata? Why criest thou? Speak, sabi niya, and divide the sea. Don't cry, just speak. Yun po ang mensahe rito. Huwag kang umiyak, kundi salitain mo. Hatiin mo ang dagat. Sinong hahati? Yung Kristiyano, yung believer. Mga kapatid, kikilos ang Diyos sa pamamagitan ng faith natin. At yung faith natin, kapag dineclare natin yan sa ating bibig, doon nagkakaroon ng power. Kailangan, doon marirelease ang power ng Holy Ghost. Amen. Halimbawa, sa crusade, nagpapalayas tayo ng demonyo. Isang demon-possessed, lumapit. Meron tayong faith dahil alam natin na ang demonyo suko sa atin. Dahil nasa atin si Lord, no? Nasa atin si Jesus. Nasa atin yung authority, yung power. Sabi niya, sa pangalan ko magpapalayas kayo ng mga devils. Alam natin yun. May faith tayo. At yung faith na yun, dahil nasa puso na natin yung faith, salitain mo sa iyong bibig. Doon magkakaroon ng kapangyarihan ng salita. Kaya nga sinabi ni Jesus yan Isang araw, naganap siya ng bunga sa isang igos. Gutom siya, tanghaling tapat. Wala siyang makita. Sabi ni Lord, mula ngayon, igos, hindi ka na pakikinabangan ni numang tao kailanman. Salita lang po. Pinakita ni Lord kung paano natin gagamitin ang faith. Mula ngayon, igos, hindi ka na pakikinabangan ni numang tao kailan pa man. E di umalis na sila. Pagsalita ni Jesus, umalis na sila. Narinig ng mga apostol yung pagsumpa ni Jesus sa igos, sa puno ng igos. Maya-maya lang, bumalik na sila. Bandang hapon, bumalik silang muli. Nung bumalik sila, tiningnan ng mga apostol yung igos dahil alam nila, sinumpa ni Jesus. Inarap niya yung igos Mula ngayon, igos, sabi niya, hindi ka na pakikinabangan ni naman kailanman. Nakita nila San Pedro, namangha sila. Yung igos na tuyo, mula dahon hanggang ugat, pwede mong ipanggatong. Nalaglag lahat ng dahon at yung katawan naging tuyong-tuyong, pwedeng panggatong, pwedeng sumindi. Sabi ni Peter, Lord, tignan niyo yung igos na sinumpa mo.
Natuyo, sabi niya. Namatay at natuyo. Ang manghang-mangha sila. Sabi niya, grabe talaga si Lord. Grabe ang kanyang salita. Pag sinabi niya, nangyayari. Talagang bilib na bilib sila doon sa milagro. Anong sabi ni Jesus? Sabi niya, huwag kayong magtaka sa nangyari sa igos. Kayo man, magagawa rin niyo yan. Sabi ni Jesus, magagawa rin ninyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung kayo'y may pananampalataya tulad ng isang maliit na butil ng mustasa, maliit na buto, meron kayong pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, at wala kayong alinlangan, sabihin nyo sa bundok na ito, sabi niya, sabihin nyo sa bundok na ito, mabunot ka at lumipat ka sa dagat, at ito'y mangyayari. Sabi ni Jesus. Napakalinaw ng sinabi ng Lord. Ano yung susi? Sabi ni Lord, sabihin mo. Salitain mo. Yun ang sinabi ng Lord kay Moises. Sabihin mo. Mga kapatid, napakalinaw po nun. Kapag hindi mo alam ito, hindi ka pwedeng mag-crusade. Kasi pag dumagsa yung lahat ng mga lumpur yan, lahat ng may sakit yan, matataranta ka na. Alam mo, mapapahiya ka. Pero pag meron kang faith sa Lord, wala kang alinlangan, walang mapapahiya sa mga lingkod ng Diyos. Lahat gagaling. Naranasan ko po yan, mga kapatid. Kaya, yung salita ni Jesus, huwag niyong kalimutan, sabihin mo sa bundok na ito. Salitain mo ang salita ng pananampalataya. Doon magkakaroon ng power ang salita. At doon kikilos ang kapangyarihan ng Panginoon, sasama dun sa salita mo at yun ang mangyayari. Kanina, ang napakalakas po ng bumagsak na bagyo kanina. Parang thunderstorm lang pero napakalakas. Pero pag rebuke ng church, alam niyo mga kapatid, parang nagdahilan lang po, maya-maya, biglang nawala. Eksakto. Kaya lahat ng kapatid, talagang natuto, tsaka na-educate sila. Totoo pala ang sinabi ng Lord. Kaya lumago ang kanilang pananampalataya. Umuwi sila, kahit isang patak na ulan, hindi umuulan. Pero grabe ang lakas ng ulan kanina, mga kapatid. Grabe po. Talagang, alam mo yung thunderstorm pag dumating, pati punong kahoy nabubuwal sa lakas. Alam ko nang ako'y nagbibiyahe, nagkaroon ng thunderstorm, yung biglang bagyo. Naku, yung mga akasya, nagsibagsakan ng lalaki. Sobrang lakas ng hangin. Ganun ang nangyari kanina. Kaya ito ang pangako ng Lord. Sabihin mo, salitain mo, rebukein mo. Palayasin mo ang bagyo. At yan ay lalaya sa bansa natin. Paniwalaan natin ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Dahil ang bagyo, nasa kamay lang po ng Panginoon. Nasa Nahum yan. Ang landas ng Panginoon ay nasa bagyo at ipo-ipo. Yun daw landas ng Lord, nasa bagyo at ipo-ipo. Ibig sabihin, siya ang nagpapadala ng bagyo. Pag dumarating pala yung bagyo, inuutosan ng Lord. Nandun ang landas ng Lord. Nasa bagyo at ipo-ipo. Siya ang nagko-command. Sinabi ng Lord, anumang gawa ng kamay ko, pwede niyong i-command. So, pwede niyo akong utusan, sabi ng Lord sa Isaiah. Concerning the works of my hands, command you me. Kaya mga kapatid, yun ang kapangyarihan ng pananampalataya. Minsan ginawa rin ng Lord yan nung unang signal number 5. Nag-announce ang pag-asa ng signal number 5. Takot na takot ang mga tao. Kasi pag number 5 ang dumating, ay walang bubong na hindi mababaklas. Napakalakas ng signal number 5. Yun lang number 3. Mga kapatid, grabe na, super typhoon na. Yung number 5 pa. Wag mo sabihing bago yung yero mo, babaklasin ang hangin yan. Pag number 5. Kaya mga kapatid, sa Panginoon, walang number 5. Sa Panginoon, walang imposible. Mga kapatid, walang mahirap. Kaya, yun ang sinabi rin ng Panginoon kay Moises. Moises, don't cry. Sabi ng Panginoon kay Moises. Don't cry. Just speak. Sabi niya, speak. Magsalita ka lang. And divide the sea.
hatiin mo ang dagat, Moises, at dadaan ang Israel sa tuyong lupa, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, yun ang ginawa ng Lord eksakto. Natuto si Moises, oo nga pala, nalimutan ko pala na ang Lord, binigyan ako ng tungkod, at sinabi niya, gagawa siya ng himala sa tungkod ko. Tinuro niya ang dagat, at sinabi niya, sa pangalan ng Panginoon, dagat, mahati ka. Ngayon din, naku mga kapatid, grabe yung power ng Holy Ghost. Dinivide ang dagat na pula. Dinivide po ng Lord. Mga kapatid, parang naging haligi sa both sides. Naging parang mataas na haligi. Yung gitna po, tuyong-tuyo yung gitna. Mga kapatid, yung mga isda nando sa gilid. Ang Israel, dumiretso sa tuyong lupa parang highway. Dire-diretso po. Purihin ang Panginoon. Ginawa ng Lord yan sa panahon ni Moses. Nang humabol ang mga Egyptians, mga kapatid, itinuro ni Moses ang kanyang tungkod doon sa dagat at pinabalik niya yung dagat. Makita niyo po yung mga Egyptians nangalunod, yung mga karwahe nangawasak. Ganon niligtas ng Lord ang bayang Israel mula sa mga Egyptians. Kaya mga kapatid, yun po ang ating gagawin kapag may kalamidad. Gamitin niyo ang inyong authority. Sabi ng Lord kay Moses, nalimutan mo na ba, Moses, ang sinabi ko sa iyo? Huwag kang matakot kahit utal ka. Sabi ng Lord, ako'y sasa iyong bibig. Ako'y sasa iyong dila. Kapag ang Diyos nasa dila mo, yung salita mo may power. Paniwalaan niyo po yun. Pakibasa. Pati ba sa atin nandun? Babasahin ko po sa inyo. Isaiah chapter 59, pakitingnan po natin itong, para makita niyo itong authority na binigay ng Lord sa atin. Praise the Lord. Isaiah. Thank you, Lord. Tatapusin na natin itong Isaiah. Yun, ito na po. 27, 34, 48. Okay. Thank you, Lord. Okay? Dito tayo sa Isaiah. Sabi rito sa verse 21, ito ang sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Diyos, ating Ama, as for me, this is my covenant with them, saith the Lord. Sinasabi ng Panginoong Diyos, ito ang tipan ko sa inyo. My spirit, that is upon you, and my words, which I have put in your mouth, shall not depart out of your mouth, nor out of the mouth of your seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the Lord, from henceforth and forever. Amen. Forever. Magpakailanman. Kanino ina-address ng Lord ito? Hindi ba sa atin, sa church? Dahil ang church lang po ang baptized ng Holy Ghost. Ang Israel, hindi binigay ng Lord sa kanila ang Holy Ghost. Mga carnal sila. Ang prophecy ito patungkol sa church na inabutan po ng Panginoong Jesucristo sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga may baptism ng Holy Spirit, baptism ng Holy Ghost. Kaya sabi ng Lord, ito ang tipan ko sa inyo forever. Ito ang tipan ko sa inyo. Kinakausap ng Lord ang kanyang church. Ang aking espiritu na inilagay ko sa iyong bibig, nilagay ko sa iyong dila, hindi na mawawala sa inyo kailan paman. Hindi ko aalisin kahit sa mga anak mo, kahit sa mga anak ng mga anak mo. Hindi ko aalisin ang aking espiritu sa kanilang bibig. From, sabi rito, saith the Lord, from henceforth, mula ngayon at magpakailanman, and forever. Ang linaw po, sinabi rin ni Jesus Christ yan. Sinabi rin ni Jesus yan.
dito sa John chapter 14. Kaya nga mga kapatid, sa atin, inaaral ng Lord ito. Dahil tayo ang inabutan po ng biyaya ng Lord, itong tinatawag na dispensation of grace, ng Holy Ghost, ibinigay po sa church, sa bawat isa sa atin. Anong sabi ni Jesus? 14 verse 16 ng book of John, no? And I will pray the Father that He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Sabi ni Jesus. Mga kapatid, ang Holy Spirit po, makakasama natin, hindi lang 1,000 years. Hindi lang 1 billion years, o 1 trillion years. 1 sextillion years, o 1 centillion years. Makakasama mo ang Holy Spirit, sabi ng Lord, forever. Forever. Kaya tama yung sinabi ng Lord sa Isaiah. This is my covenant with you. Sabi ng Lord. Ito ang covenant ng Lord sa church. Ang aking espiritu na ibinigay ko sa iyo. Nilagay ko sa iyong bibig. Nilagay ko sa iyong dila. Hindi ko na alisin kailan paman. Forever. Kaya nga ang church may power. Kung ang church, marirealize lang ng church ang kanyang posisyon, ang kanyang authority, ang kanyang minanang authority sa Lord, mga kapatid. Kaya nga sinabi ni Jesus, anumang kalagan nyo sa lupa, kakalagan ko. Anumang talian nyo, tatalian ko. Ipinagkatiwala ng Lord sa church ang desisyon sa iglesia. Pinagkatiwala ng Lord sa church ang authority yan, mga kapatid. Sapagat tayo si Queen Esther. Si Esther, type lang ng church ngayon. Pero masasabi ko, mga kapatid, ang church mas greater kay Queen Esther. Dahil si Esther, type lang, simbolo lang. Tayo ang tunay. Tayo ang true, sabi ng Biblia. Sila type and shadows lang. Kaya mga kapatid, yun po, gamitin po natin ang authority yan. Mga kapatid, pag naunawaan yan ng mga lingkod ng Lord, mga kapatid, walang imposible. Makocommand mo ang blessing. Kapati ang blessing ng Lord, iko-command mo darating sa mga tupa ng Lord. Ginagawa ko yan, yung blessing, i-command mo, natanggapin ng bawat pamilyang Kristiyano. Makikita nyo po. Pwede mong i-command. Pati yung lahat ng gusto mong i-command, kapayapaan, kagalakan, kasaganaan sa finances, di ba? Spiritual blessing, pananampalataya, pwede niyong i-command yan para tanggapin ang lahat ng anak ng Diyos. Yun ang power po ng pananampalataya. Sabi ng Bible, salitain nyo. Moses, huwag kang umiyak na parang bata, na parang walang alam. Don't cry, just speak. Sabi ng Lord, speak. Salitain mo ang salita ng pananampalataya at mangyayari. Yun ang gagawin ng Lord. Kaya ingat po sa salita. Kung meron kang Holy Spirit, huwag niyong sabihin mahirap ang buhay niyo. Pag sinasabi mo yan, mahirap ang buhay mo, lalong maghihirap ang buhay mo. Bakit? May Holy Spirit ka. Kung ano yung sinasalita mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Yun po ang sabi ng Bible. Pag tinanong ka, kumusta na sister? Kumusta na ang kalagayan? Kumusta na yung sakit mo? Ay, magaling na ako, pastor. Magaling na ako, pinagaling na ako ni Lord. 2,000 years ago, by His stripes, I'm healed. Pinagaling na tayo ng Lord. Kumusta na yung mga kalagayan nyo ngayon? At praise the Lord, pastor, praise the Lord. Pinagpapala po kami ng Panginoon at patuloy niyang pinagpapala. Yan ang mga sagot. Yun ang ilabas nyo sa inyong bibig. Positive confession. Huwag kayong magsasalita ng negative. Laging positive. Patuloy kaming binibless, pastor. Napakabuti ng Panginoon. Napakabait ng Lord sa amin. Binibless niya kami araw-araw at patuloy niya kaming pinagpapala, mga kapatid. Kung ano yung sinasabi mo, yun ang gagawin ng Lord sa iyo. Eh, huwag niyong sasalitain yung, naku, ang hirap ng buhay ngayon. Ang hirap. Oo nga, Mare. Ang hirap talaga. Oo nga, lahat ng billion, ganito, ganito, ang hirap ng buhay. Ang pinag-usa hirap ng buhay. Kaya ang nangyayari, ang kahirapan po'y demonyo yan.
tinatawag nila yung espiritu ng kahirapan, kaya yung kahirapan lalong kumakapit sa kanila, lalong nagkakahirap-hirap ang buhay nila. Bakit? Yun ang kino-confess nila araw-araw. Mahirap daw ang buhay nila. Pero i-confess mo, napakasarap maging Kristiyano, napakasarap maging anak ng Diyos, napakabuti ng Diyos sa amin. Pinagpapala niya ang aming buhay. Siya ang aming great provider. Siya ang aming dakilang Jehovah Rapha. Siya ang aming dakilang Jehovah Jireh. Mga kapatid, siya ang aming great provider. Siya ang aming healer. Siya ang aming tagumpay. Jehovah Nissi. Amen. Yung seven redemptive names of God, mga kapatid, totoo yan, lahat yan. Lahat yan nakapaloob kay Jesus Christ. Kaya pag na kay Jesus ka, mga kapatid, kaya nga sabi ni Pablo you are more than conquerors. Hindi lang conqueror. You are more than conqueror. Higit ka pa raw na mananakop kapag tayo na kay Kristo Jesus at meron tayong pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag niyo pong kalimutan yung authority. Lahat tayo, lahat ng anak ng Diyos may kapangyarihan. Kaya hindi nila nagagamit minsan, hindi nila alam kung paano gamitin. Kulang sila ng kaalaman. Kaya sa gabing ito, ni-reveal ng Lord sa inyo ang dapat yung gawin, gamitin nyo ang inyong kapangyarihan. Kaya nyong baguhin ang buhay nyo. Kaya nyong ikaw ang magtatakda kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, yun ang salitain mo. Gusto mong pagpalain ng Lord, salitain mo ang blessing. Yun po ang sikreto. Amen. Kaya positive confession. Alam niyo yung ibig sabihin ng confession Hango sa salitang homologeo. Greek word na homologeo, ibig sabihin, we must speak the same thing. As what God said, yun ang ating sasalitain. Pag sinabi ng Lord, command you me, command natin siya. Pag sinabi ng Lord, may power kayo, just speak, sabihin natin, salitain natin, palipatin natin ang bundok. Lahat ng sasabihin ng Lord, kailangan in agreement tayo with what our God said po, or promised sa atin. Mga kapatid, isalitain natin yan. Kailangan in agreement with the Word of God. Pag nangyari yan, nagkatugma-tugma ang lahat, pananampalataya, declaration of faith, ang milagro, lilitaw po ang milagro. Ganun lang po kasimple. Kaya, pag nasa crusade ka, mamamangha ka na lang. Magre-rejoice kayo, dahil ang Lord, pakikita niyo yung power niya. Makikita mo yung mga himalang gagawin niya, mga kapatid. Kayang gawin ng Lord yan sa lahat. Kailangan lang nating manampalataya. Manampalataya lang po tayo. Okay? God bless you. Siguro po, post muna tayo rito. Sa susunod, naring dagdagan pa natin yung aral tungkol sa pananampalataya. Kaya nating baguhin ang takbo ng buhay ng tao. Ibig sabihin, salitain mo yung mabuti, mga kapatid. Gaganda ang buhay. Yun po ang laging gawin. Nga po lang, binabati natin pala si Brother Aaron. Nasa Czech Republic na ngayon. Nung Martes ata, natuloy po, sister, nawa pagpalain ka ng Panginoon dyan, brother, pagpipray ka namin patuloy. Pati na lahat ng ating mga viewers, mga kapatid, magpatuloy po kayo sa pakikinig sa programang ito, lalago po kayo. Makikita niyo mga kapatid, marami kayong matututunan ng mga sekreto ng Kristiyano para umasenso, para magtagumpay, para magkaroon ng kapangyarihan, power, at aapakan ng inyong mga paa, ang diablo na si Satan, ang lahat ng mga evil spirit, aapakan mo sa paa mo. Wala silang magagawa laban sa iyo, mga kapatid. Kaya, yun lang po, let us pray, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Amang banal, salamat sa mga salita mo na narinig po namin ang mga sinabi mo kay Moses. Pinahayag mo sa kanya ang kapangyarihang nasa kanya. Ikaw ay nasa bibig ni Moses, ikaw ay nasa bibig namin at sa lahat ng Kristiyano, sapagkat ikaw si Jesucristo na hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya madalain ko ang salitang ito ng kapangyarihan. Itanim mo po ito sa puso't isipan ng mga tupa mo, Lord, na nakikinig ngayon. Ganun din ang iyong mga lingkod mo, tunay mong mga lingkod na nakikinig ngayon. O Lord, itanim mo ito sa puso nilang lahat, Panginoon, upang ito'y
may pakain din sa mga tupa mo na pinagkatiwala mo sa kanilang mga, inatang mo sa kanilang mga balikat, pinagkatiwala sa kanila, Lord. Dinadalain ko po na ang iglesia mo patuloy niyo pong palaguin sa pananampalataya, sa kaalaman, tungkol sa iyo at sa iyong kapangyarihan. Lord God, dalayan ko po na patuloy ka naming maitaas sa mga kaloob na binigay mo sa amin. Tulungan mo kaming maitaas ka namin. Ikaw lamang ang dapat maitaas. Lord, hindi ang sino pa man sa amin, sapagkat lahat kami, Panginoon, ay tinubos mo lamang, pinulot mo lamang sa basura, Panginoon. At, Lord, binigyan mo ng bagong buhay. Salamat sa iyong banal na Espiritu Santo, sa Holy Ghost, na nagbigay sa amin ng kapangyarihan, karunungan, kaalaman, Panginoon. Pagpalain mo po patuloy ang aming mga viewers. Dalayan ko silang lahat ay magpatuloy sa pakikinig sa programang ito upang, Lord, patuloy silang maging perpekto sa kaalaman at maging handang-handa sila sa nalalapit mong pagbabalik sa rapture, Panginoon. Patuloy kang magligtas ng marami pang kaluluwa, Lord God, upang, marami po ang maligtas. Maraming salamat. Pagpalain mo patuloy si Brother Aaron na nasa ibang bansa na ngayon. Ingatan mo siya roon at pagpalain mo lahat ng kanyang trabaho, lahat ng kanyang gagawin, langisan mo upang maging excellent ang lahat ng kanyang performance doon. I-promote mo siya, Lord, sa lugar na kanyang pinuntahan. I-promote mo ang kanyang pagtatrabaho roon upang katulad ng ginawa mo kay Joseph, na anak ni Jacob, kung anong ginawa mo kila Prophet Daniel, sila Shadrach, Meshach, Abednego, Lord, na pinromote mo sa ibang bansa, ganun din po si Brother Aaron at ang lahat ng mga kapatid namin na nasa iba't ibang bansa ngayon, nasa iba't ibang parte ng Amerika, ng Europa, Lord, ng Asia at Middle East. Pagpalain mo po silang lahat, ingatan mo silang lahat, at Lord, ipagkaloob sa kanilang desire ng kanilang mga puso, Panginoon. Lord, patuloy kang magligtas, patuloy mong pagpalain ng pamilya ni Sir Peli, kanyang sambahayan, kanyang mga anak, mga apo, patuloy kong dinadalangin silang lahat. Lord God, buklurin mo sila sa tamang pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Dahil si Brother Val, kanyang pamilya, pagpalain mo, kanyang mga anak, patuloy mo rin pagpalain. Lord, mga lingkod mo, sila Brother Romy, lahat ng mga preacher, workers sa iyong iglesia, pagpalain mong lahat ng iyong mga lingkod. Patuloy mo po kaming kahabagan, Ama, at pagpalain mong lahat sa financial, sa material, sa physical, higit sa lahat sa spiritual. Salamat, Lord. Ang bagyo, pinalayas mo na. Ang bagyo na nirebuke namin kanina sa iyong makapangyarihang pangalan, pinalayas mo na sa aming bansa. Nagpapasalamat na lang kami sapagkat ginawa mo na, Lord. Itinaboy mo na ang bagyo. Maraming salamat, Lord, sa iyong dakilang kapangyarihan, sa dakilang kapangyarihan ng iyong banal at dakilang pangalan. Thank you, Jesus. Kaya sa iyo lamang po ang kapurihan, lahat ng kalwalatian, ngayon magpakailanman, sapagkat ito'y sa iyo na, noon pa man. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. God bless you. Mga kapatid, salamat po at magandang gabi. Sa susunod pong linggo, magkita-kita tayong muli. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you, Lord.